Isa po magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Kwaresma. Binasa po natin mula sa Ebanghelyo ni San Lucas yung pagkakataon na kung saan may nagtanong sa Panginoon ng isang tanong na hanggang ngayon may mga nagtatanong pa rin at yung iba nag-a-assume. So ang sabi sa Panginoon, totoo nga po ba na mas marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas? Now that's a very popular nihilistic, pessimistic idea. Napansin po ninyo, hindi sinagot ng Panginoon. Okay? Basta sabi niya lang, magsikap kayo. Dahil totoo lang, hindi madali. Okay? Hindi madali. So makita natin kahit ang Panginoong Yesus hindi siya nag-assume. Okay? Hindi rin siya nagkunwari na alam niya. Alam niya. Pero hindi siya nagkunwari. Pero ito sabihin ko sa inyo, kung sino man maliligtas at hindi maliligtas, that's none of our business. Ano yung business na binigay sa atin ni Jesus? Ipangaral niyo mabuting balita. Sa pamamagitan lang ba ng bunganga? Hindi. Sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nang sinasabi ko sa inyo, recently, ang pinakamatibay na at pinakamalaking aspeto o bahagi ng ating kaligtasan ay hindi yung pagpunta sa langit, kundi yung pagiging kagaya ni Kristo. Ulitin ko sa inyo, kung merong sabihin natin, pinakaklaro na definisyon ng kaligtasan, have you spent time thinking? Diba, lagi natin sinasabi mga Kristiyano, salvation, believe in the name of Jesus Christ and you shall be saved. Hindi ba natin naitanong, saved from what? From who? Ano ba yung salvation? Okay? At kung meron tayong malinaw na pagkukunan, walang iba kundi ang banal na ebanghelyo. Of course, we can find insights from the rest of the scriptures. But looking at the gospel, we find that salvation is not only about going to heaven. Yeah, we've made too much about it. Nang common thinking ngayon ng tao, pag sinayang salvation, pupunta ako sa langit. Can you imagine, pumunta ka sa langit pero asal demonyo ka? Which is true. Totoo lang, among many Christians. Hindi ko sinasabing kayo. Pero malay mo. Di ba? Di ba? Di ba? Kung ano yung sabihin ko? Can you imagine going to heaven filled with people who doesn't have any similarity with God? No wonder maraming mga ateista nagsasabi, di ba? I mean, ito yung common conversation. Hindi lang isang beses nangyayari ito. Maraming beses nangyayari ito paulit-ulit. Sasabihin ng Kristiyano sa ateista, di ba? Pag hindi mo tinanggap yung pananampalatayang ito, pupunta ka sa impyerno. Pero pag tinanggap mo, pupunta ka sa langit. Sa tanong ng ateista, sino bang makakasama ko sa langit? Kami. Ay kayo na lang. Kayo na lang. Ayaw ko pumunta sa langit kung kayo yung kasama ko. Because many times, we can say all the right things, quote from the scriptures, pero kung hindi nakikita sa atin yung turo at katauhan ni Kristo, para kay
Di ba? Ang namimiss nating punto, ang kaligtasan ay pagiging kagaya ni Kristo. Ibig sabihin, pag kagaya ka ni Kristo, kahit pumunta ka sa impyerno, mabubuhay ka ulit. Diba? Pag kagaya ka ni Kristo, kahit saan ka pumunta, langit. Amen ba? It's not just about going to heaven. We focus so much on going to heaven. But we forgot the most important thing. Being transformed daily, no matter what the hardship. Kaya sabi ni Jesus, di ba, ang pagpasok, di ba, yung dadaanan ninyo makitid. Hindi madali. Dahil totoo lang, di ba, imitating Christ is not easy. It's not easy. Pero sabi ng Panginoon, magsumikap lang kayo. It's not for you to judge. Christ never judged anyone. Amen? Nor was he nihilistic, pessimistic, telling everyone na mas marami mapapahamak. Saan naman natin nakuha yan? Di ba? Kwento ko na sa inyo to, di ba? When I was young, kasabihan sa church namin, mas marami mapapahamak kaysa sa maliligtas. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung magiging lahi mo, Abraham, magiging kasindami ng tala sa kalawakan. Well, not necessarily like that. May sinabi si Lord na ay manggagaling kay Abraham, kasindami ng tala, and then may sinabi ang Panginoon tungkol sa kasindami ng butil ng buhangin sa dagat. And they equated that with yung nasa tala, syempre, nasa langit. Yung nasa beach, syempre, diba? Yan yung mapapahamak. Hindi ko alam kung paano nila, anong reasoning ginamit nila, no? Pero yun yung paniniwala. Now, number one, that's a very, and then sabihin nila, di ba, o yan, kita mo mas marami yung, kung bibilangin mo yung butil ng buhangin sa dagat, sobrang dami niyan, kaysa sa bituin sa langit. Turns out, ang bituin sa langit, mas marami pa kaysa sa butil ng buhangin sa dagat. Okay? So kaya doon pa lamang, salto na. Okay? Bagsak na yung argumento. Okay? And then, sabi ko nga sa inyo, saan naman natin nakuha? Walang sinabi ang Panginoon kailanman na mas marami ang mapapahamak kaysa maliligtas. In fact, ini-insinuate ng buong Biblia na may possibility at ang hope ni Lord, walang mapapahamak kundi lahat maliligtas. Amen ba? Parang ayaw niyo yata. Ini-insinuate ng Panginoon at pag-asa ng Panginoon, pangarap ng Diyos, na walang mapapahamak bagkus lahat maliligtas. Sino tayo na husgahan yung kapwa natin at manalangin sa puso natin na sana may mapahamak naman? Sayang ang impyerno. Demonyo lang yung nananalangin ng gano'n. Amen po ba? Huwag natin nasain kailanman kahit sa kaaway natin na mapahamak. Lalo't mapunta sa impyerno. Now, I won't go into the argument of hell. It's a very long argument. Very interesting also. Kung gusto nyo makipagtalo sa akin, makipag-appointment lang kayo sa akin. Diba? It's... Well, anyway, so, balikan natin yung banal na ebanghelyo. So, nung tinanong ang Panginoong Hesus, kung totoo bang mas marami mapapahamak kaysa sa maliligtas, hindi pinatulan ng Panginoon yung tanong, bagkos ang sabi niya lang sa kanila, out of wisdom, out of grace, basta magsikap lang kayo. Sabihin ko sa inyo, hindi madali. Pero magsikap kayo. Okay? Magsikap kayo. Dahil wag nawang mangyari na
makita nyo na yung iba, yung mga pagano, yung mga taong hindi nyo inaasahan, mga kaaway ninyo, pumapasok sa kaharian ng Diyos, pero kayo nakatanaw lang sa labas, makita nyo dun si Isaac, si Jacob, si Abraham, pero kayo nandun sa labas, nagingit-ngit. Okay? Yun ang sabi ng Panginoon. So, basically, he's saying, basta magsikap kayo. Diba? I'm not telling you anything final, anything definite. Diba? I'm leaving it up to you. Do the best you can. Persevere. Huwag kayong maging lax. Huwag kayong maging tamad. Huwag niyong pabayaan yung relationship niyo kay Lord. Okay? Magsikap kayo. Wag natin kalimutan, 'di ba, na unahin natin ang Panginoon. Magsikap kayo. Now, sinabi ko sa inyo ngayon, 'di ba, na kinakailangan maintindihan natin ang kaligtasan is more of being like Christ. Not so much as going to heaven. I'm not saying that you won't be going to heaven. Diba? That's part of the promise. But it's not so much as going to heaven. But it's more of being like Christ. Tandaan nyo, yun yung destiny natin from day one. In Genesis, diba, God created man in His own image and likeness. Diba? Yun yung blueprint ni Lord. Yun yung original plan na hindi kinalimutan ng Panginoon. And for us to be like God, we are to be like Christ, because Christ is God, the perfect image of God. And in the gospel, nilay-out ng Panginoon, di ba? Hindi kagaya ng sobrang pabigat na iniisip niyo, paano bang magiging kagaya kami ng Diyos? Binayan sa utos. Hindi nyo kaya yan, basta ito lang gawin nyo. Mahalin nyo kapwa nyo, mahalin nyo ang Diyos, mahalin nyo sarili nyo, mahalin nyo, di ba, yung lahat ng nilalang ng Panginoon. At kalingain nyo yung nangangailangan. Patawarin nyo yung kaaway. At huwag ka nang gumawa ng bagong kaaway. Di ba? Kung iisipin ninyo, di ba, hindi kasing hirap ng akala natin. Okay? We have accumulated so much false information, actually, that it has become so burdensome for us. Siguro it's about time na i-klaro natin, okay? Tanggalin natin yung mga unnecessary, gaya ng ginawa ng Panginoon. Kasi tayo minsan, mga tao, alam nyo, sa kagustuhan nating padaliin yung buhay natin, hindi natin alam, pinapahirapan natin lalo sarili natin. Okay? Alam mo yon, yung sino sa inyo yung nakaranas ng tumawag sa customer service? I mean, binabawasan nila yung mga call center agent ngayon, ayaw nila magbayad ng tao, ino-automate nila. Yeah? So, nalagutan ka ng kuryente, tawag ka sa Meralco, kausap mo, kumbaga yung pre-recorded na message. Di ba? If number 1, di ba? Press 1 if ganto. Press 2 if ganto. Gusto makipag-usap sa customer service agent, wala ka makausap minsan. Actually, Meralco may customer agent pa rin sila. Pero yung Globe mismo, wala na yata, Ang problema doon, minsan yung concern mo, wala doon sa menu nila. Anong gagawin mo? Di ba? Anong gagawin mo? Diba, napakahirap yung robot yung kausap mo. Di ba? Alam mo, minsan, maraming tao nagpapraning, natatakot, di ba, mag-overtake daw ang AI, pagka puro robot na raw, papatayin tayo yung mga robot. Alam niyo kung sino pumapatay sa tao? Hindi naman robot eh. Tayo rin eh. Tayo problema eh. At kung ang robot man maging kagaya ng tao, sino lang ba ginagaya ng robot? Wala naman sariling isip at damdamin ng robot. Ginagaya lang tayo. Kaya kung ina-anticipate mo na magiging problema sila, tingnan mo muna sarili mo, problema ka ba? Kung problema ka, siguro nga tama ka, magiging problema sila. ang problema minsan tayo.
At saka gusto nating padaliin yung buhay natin, lalo nating pinapahirap. At minsan, kahit sa religion, ganyan din ginagawa natin. Di ba? At isa sa pinaka go-to solution natin parate, para padaliin yung buhay natin, yung mga bagay nilalagay natin sa kahon. Okay, metaphorical na kahon. Okay, kina-classify natin, number 1, number 2, number 3, number 4. Now, sabihin ko sa inyo, mahalaga rin yung kahon. Hindi tinatanggal ni Lord yung kahon. Pero tandaan ninyo, si Lord din naman, minsan, gumagawa sa labas ng kahon. Ginagalang ni Lord yung kahon, kagaya ng organized religion. Si Jesus, nakisama siya, punta siya sa sinagoga, punta siya sa templo, nag-aalay din siya, gaya ng magulang niya. Lahat yun ginawa ng Panginoon, respeto ni Lord yung kahon. Pero alam ng Panginoon, may mga kahon na hindi na necessary. Gaya ng kahon na nagsasabi na pagka yung tao nagkasala, patayin mo sa pambabato. Di ba? Tinanggalan ng Panginoon yun. Ni-revise na ng Panginoon. Hindi necessary ang kahon na yan. Di galing sa akin yan. Di kalooban ng Diyos yan. And most of the time, He works outside the box while respecting the boxes. The boxes are good. Totoo lang, minsan nakakadali. Pero pagka yung lahat nilagay mo na dyan, papahirapan mo sarili mo, papahirapan mo rin ang kapwa mo. Naintindihan niyo yung sinasabi ko sa inyo? And there has been so many things in religion, you find it even in the Bible, diba? Na masyadong burdensome na sa atin. Especially kapag hindi natin lubos na naunawaan. Kagaya na lang ng paksa ng kasalanan. Diba? Ano ba yung sin? Everybody is talking about sin. And many people feel guilty because of sin. Many people are too burdened. Iba napapraning na. Iba, lumalayo na nga sa Diyos para lang maiwasan yung issue. Di ba? Pero kung iisipin ninyo, yung biblical definition ng sin, which hindi ko didiscuss ngayon, nireserba ko para sa Lenten, sa Holy Week retreat natin. Di ba? Very simple lang yung definition ng Bible about sin. Very simple. Narinig na yung missing the mark. Well, it has so much to do about that. Okay? Pero yung missing the mark, it needs little clarification. Jesus came to set us free, not to burden us. And we as Christians aren't supposed to be burdened people. Mahirap na ngayon dadaanan natin bibigyan pa tayo ni Lord ng pamatong. Diba? Hindi niya ginawa yun. Kaya nga ang sabi niya sa atin, kayo na nabibigit ang luba, punta kayo sa akin. Dahil ang pamatong ko, magaan. Diba? Magaan. Bakit magaan? Kasi siya na yung nagbubuhat halos lahat One interesting thing about yung binasa natin sa Genesis, I don't know if this is true, pero may nabasa ko na ang paliwanag dyan, sabi niya sabi nung author, tandaan nyo, sabi sa Genesis, nagawa ng covenant si Lord kay Abraham, at ang ginawa niya, sabi niya, magdala ka ng batang baka, magdala ka ng batang kambing nga ba? Kambing o tupa? Then magdala ka ng kalapati. Tapos lahat yung hayop na yan, bibiyakin mo. May isa sa kanan, sa kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Okay? So yung heifer, yung lamb or goat ba? O lamb, goat, and then yung pigeon. So ang sabi nung author na nabasa ko, sabi niya, yung pinagawa ni Lord kay Abraham wasn't something na bigla na lang came out of the blue sa isip ng Panginoon. It was an ancient tradition of covenant making. What happens is, excuse me.
what happens is, yung mga hinating hayop, so basically hinati mo yan, so yung dugo nasa gitna. Okay? And then, ang dapat mangyayari dahil makikipag-covenant kayo, so ito yung mga ating hayop, nandito ka, nandun yung ka-covenant mo. Supposedly, ang mangyayari dyan, pareho kayo lalakad. Diba? Pareho yung tatawirin yung dugo at yung mga hating hayop. Pero ang nangyari, nagsabi, sa vision ni Abraham, ang nakita niya lang tumuwid ay isang sulo. Actually, dalawa. Ano nga ba isa? Ay, wala dito yung Bible ko. Ano yung sabi? Genesis 15, tama ba? Okay, it came about that when the sun had set, and it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch, which passed between the pieces. A smoking oven and a flaming torch. And that's very interesting. So sa madalit salita, bagamat nakipag-covenant si Lord kay Abraham, inaako ni Lord yung responsibility at kinonfirm yan ng Diyos sa pamagitan ng ginawa ni Jesus Christ sa krus. Nakipag-covenant uli sa atin ng Panginoon, this time the New Covenant, the New Testament. And guess who did all the works? Guess who did all the works? Jesus. Ibig sabihin ba niya wala tayong part? Meron din. Pero lahat ng mahirap na bahagi ng trabaho, ginawa na sa atin ng Panginoon. Ang inihiling lang sa atin ng Panginoon, magsikap naman kayo. Hindi pa rin madali yung lalakaran ninyo, pero tandaan nyo, kasama nyo ko. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Pagkagipitan na talaga at kailangan nyo ko, dadating ako. Amen ba? Magsikap lang kayo. Huwag kayong mawawala, huwag kayong makakalimot, diba? Huwag tayong kakalas, huwag tayong manghihinawa. Well, there are times of discouragement, of course. That's natural. All of God's saints have gone through many discouragements. Even doubts. Even doubts. So kaya kung Kristiyano ka at minsan iniisip mo, mapatawad kaya ako ni Lord dahil may time nag-doubt ako sa Kanya. Well, hindi ko ina-advise na gayahin niyo ako, pero as a way of comforting you, there was a time iniisip ko rin yan na baka hindi na ako mapatawad ni Lord. Kasi merong time, I'll be very candid, okay? Candid to the point na sabihin ninyo walang grace. Pero there was a time na mura ko yata si Lord. Because of so much frustration. Alam mo yan, tinaas mo yung kamao mo. Galit na galit ka sa Diyos. Sino sa inyo naranasan nyo na rin yan? There was a time. Pero alam nyo, napatawad pa rin ako ng Diyos. Again, I'm not encouraging it. Okay? I'm not advocating it. What I'm telling you is this. Life may be hard. Pero sabihin ko sa inyo, hindi susuko ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi ka susukuan ng Diyos. At hindi siya mawawala sa tabi mo. Hindi siya magbabago sa iyo. Amen ba? Yan ang huwag natin kalilimutan. At reflecting on the fact
na ganyan ang Diyos sa atin. Isipin natin. Pwede rin tayo maging ganon sa kapwa natin. Isipin niya. In fact, dapat nga maging ganon din tayo sana sa kapwa natin. Sometimes we give up on people because it seems hopeless. Pero alam nyo, hindi man tayo pinipilit ni Lord na intindihan niya kung nahihirapan ka na. Pero the fact na si Lord ganun sa atin at makita natin, mahirap man, posible. Sana kayanin ko. And the example of Jesus itself tells us there's a great probability na kaya rin natin. And if we believe, kakayanin natin. Ulitin ko sa inyo, ang buhay natin mga Kristiyano, hindi magiging madali. Sinabi na ng Panginoon yan. Pero the fact na sinabi niya sa atin magsikap kayo, alam niya kaya natin. And the fact na alam niya na hindi niya tayo iiwan, alam ng Panginoon, kakayanin natin. Kaya't magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayo magsusuko, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kung mangyari man yan, sasabihin ko sa inyo, hindi pa katapusan. Parating pwede kang bumalik. Diba? Kung nalulumo ka, kung bumagsak ka, nalupaypay ka, bumagsak ka na, diba? I mean, yung tawag doon, yung talagang nakabulagta ka na. Okay? Handusay, diba? Talagang wala ka ng lakas. Huwag mo isipin na katapusan yan. Okay? Dahil kay Kristo, kahit kamatayan, hindi katapusan. In fact, kahit ang kamatayan ay bagong simula. Kaya kung, di ba, may time na malakas ka, totoo, masaya pagka malakas ka, tagumpay ka, di ba, lahat ng balak mo, plano mo, nangyayari. Pero sa panahon na kung saan nakahandusay ka na, ikabaliktaran naman, huwag mong isipin na katapusan na. Dahil bagong simula uli yan. Amen? Dahil thinking about eternal life, hindi ko ma-imagine yung eternal life, walang challenge. Naisip niyo na yan? Nabubuhay ka, walang hanggan. Tapos monotonous. Gising ka sa umaga, toothbrush, magbe-breakfast. Ano gusto niyo gawin pagkatapos ng breakfast? Okay, Facebook. Magtatrabaho. Diba? I mean, hindi ko rin maisip na sa langit, di ba, yung eternal life, guguguli natin na hindi tayo nagtatrabaho. No? Yung kuya-kuya-kuy ka lang, kay ka sa damuhan, parang hindi na yata masarap yun kung yun lang yung ginagawa mo araw-araw, di ba? I mean, yung man lang may makutingting ka kahit paano. Yeah? At yung makita kang na-accomplish mo during the day. Ako niya ibig sabihin ko, I mean, nung bata kami, di ba, ang description ng heaven sa amin, wala ka nang gagawin doon, magpapahinga ka lang. Skuday, di ba? Nung malaki-laki na ako, tsaka ka na-realize, bata ka, di ba? Gusto mo lang maglaro, kaya nakaka-relate ka. Kaya gusto maglaro kaysa utusan ni nanay, so nakaka-relate ka. Pero nung tanda ka na, di ba, na-realize mo ito yung mga responsibility. And then somehow, may mga klase ng trabaho na na-in-love ka na rin, hindi mo ma-imagine yung sarili mo na wala kang gagawin.
Pero nung bata ko, yun yung description sa amin ng heaven, wala ka nang gagawin doon. Na-realize ko, di ba? I mean, yung isang taon, nagpapahinga ka lang, parang magkakadiabetes yata ako sa langit. Eh, wala nang sakit doon. Kahit na, di ba, parang, naku yung sinasabi ko sa inyo. I cannot imagine eternity na wala tayong responsibility, na wala tayong challenges. I mean, kahit si Lord, araw-araw may challenge yan. Alam niyo kung sino challenge niya araw-araw? Ako. Sabihin niyo ako. Diba? Araw-araw si Lord challenge. Diba? Kaya I cannot imagine spending eternity without any challenge. Dahil kahit si Lord, diba? He faces challenge every single day. Na ano ibig sabihin ko? Yung description sa amin ng heaven tsaka yung maling theology, Costas, number one nga, di ba? I hear Christians blaming Adam. Pagkahirap na sila sa trabaho nila. I mean, si Adan kasi, kung di sana nagkasala, di ba, hindi kami nahihirapan. That's very wrong. Okay? Ipo-point ka ng finger sa ibang tao. Kawawa naman si Adan. Okay? And number two, yung expectation ba na wala ka nang gagawin, which is so wrong. Dahil kung alam mo lang yung impyerno na wala ka ring gagawin, alam mo yung mga retiree na wala nang ginagawa, madaling namamatay. Kaya maraming retiree, somehow, bagamat nakaligtas na sila dun sa responsibility na ilang taon na nilang ginagawa, somehow naghahanap pa rin ng gagawin. Dahil hindi healthy, wala kang gagawin. Okay? At hindi masarap sa pagkatao natin, hindi healthy sa pagkatao natin, yung wala tayo na-accomplish within the day. Amen ba? It's not normal. Okay? So kaya, ang Panginoon, kahit ngayon, tinuturo sa atin, at ang katotohanan tinuturo sa atin. Now, ito lang sinasabi ko sa inyo. Huwag tayo magkaroon ng maling expectation. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, religion has brought so much burden, unnecessary burden, and kasama yan doon sa mga necessary burden. Okay? Na tinanggal na ng Panginoon. Pero sabi nga ng Panginoon, the truth will set you free. Okay? The truth will set you free. And yung magsumikap tayo na maging kagaya ni Kristo. Now, actually, yung hardship na kakaharapin natin in our pursuit to be like Christ. I mean, to be precise, hindi mo kinakailangan i-pursue na maging kagaya ni Kristo. Ang kinakailangan mo lang i-pursue, ipagpatuloy mo na lumalakad kang kasama niya. Okay? At pag ginawa mo yan, you will be like Him. Okay? You will be like Him. Now, sinabi sa atin ng Panginoon, it will not be easy. Kaya totoo lang ang buhay, hindi madali. Kay Kristiyano ka o hindi, pare-pareho tayo, hindi madali ang buhay. Okay? At pag shortcut mo yan, hindi rin maganda. Okay? Pero ang assurance sa atin ng Panginoon, in this life, you will have many tribulations, but be of good courage. For I am with you. He who overcomes the world. Jesus has done the works.
He has accomplished the works. We now have a new covenant, the perfect covenant with God because of Jesus' works. He has overcome the world. And all we need to do is be faithful to that covenant. Walk alongside with Him. Do not, well, you will be discouraged, but diba, be of good courage. Okay? Despite discouragement, be of good courage. Because there will be a lot. Sabi niya, hindi madali ang dadaanan ninyo. Makitid yung dadaanan ninyo. Pero kakayanin ninyo. Dahil kasama natin ang Panginoon. And that itself is reward. Sabi natin, Father, di ba dapat may destination? Well, yes, there is a better destination. Pero huwag natin kalilimutan, kahit ngayon, di ba, marami na nagsasabi, hindi lang isa. Masyado tayo nakafocus sa destination. Hindi nakakalimutan natin makita yung positive at yung enjoyment within the journey itself. Masyado tayong focus dun sa goal na hindi natin na-enjoy yung pang-araw-araw nating buhay ngayon. Nakafocus tayo na pag ginawa ko to, di ba? Pag nagsikap ako ngayon, pag nagpakahirap ako ngayon, makakaipon din ako ng bilyon-bilyon. Hindi na goal ngayon ng milyon, ano? Bilyon-bilyon. Okay. Diba? Pagka nagtiis lang ako ngayon, di ba? Darating ang araw, ano ganito. Kaya minsan, hindi natin na-enjoy yung araw-araw. Ang problema, alam nyo, ito yung inevitable, and not necessarily inevitable, possibility, at nangyayari sa ilan, sana wag sa lahat, dahil ang kasiyahan lang nila, pag naabot ko lang to, pag nagawa ko na to, magiging masaya na ako. So kaya yung araw-araw hindi masaya, yung iba, bago pa marating yung goal, nauutas na. Kaya nangyayari, buong buhay nila miserable. Hindi nila na-attain, hindi nila naranasan yung kasiyahan. Diba? Yung mga taong pantas ngayon, na huwag nyo sasabihin naman na ano. Kadalasan sinasabi ng mga Kristiyano na pagka hindi nag-quote sa Bible, hindi nagsisimba, lalo na't hindi nila kasama sa church, pero Kristiyano rin, pero hindi nila kasama, hindi nila ka-religion, worldly wisdom yung ini-impart. So maraming mga authors ngayon na nagsasabi sa atin, di ba, kinakailangan enjoy mo rin yung journey. Di ba? Which is true. Huwag ka masyadong goal-oriented na miserable ka during the journey. As you go along, diba, trying to reach your goal, enjoy mo. Huwag yung finish line lang yung kasiyahan mo. Mismo yung pagtakbo mo, kasiyahan mo. Ako yung sinasabi ko sa inyo. Kaya yun yung namimiss natin. Ang goal natin, langit, nakakalimutan natin, kasama natin si Jesus araw-araw. So because, excuse me, Asia na yan, di ba, langit yung nasa isip natin, hindi natin kasiyahan si Lord. Which is wrong. Pero sabi ko nga sa inyo, di ba, ang tunay na essence ng eternal life at salvation natin, si Jesus. I-enjoy mo yan araw-araw. At maging aware ka, di ba, na kahit maging aware ka na in hardship and in success, kasama mo si Lord. In your failure and in your victory, kasama mo si Lord. Kaya anuman yung dinadanas mo sa anumang araw, as you are aware of His presence, and as you are enjoying His presence, makikita mo na bawat araw, hindi lang yung goal mo, langit din. Amen ba?
In everything that you do, in everything that you go through, you experience heaven. Sabi nga ni David, actually in this David, Psalm 136. Ito paborito kong Psalms, nakakalimutan ko palagi. Sabi, if I go to the heavens, you are there. If I go to the depths of the abyss, you will also be with me. Ang sabi, in you there is no darkness, even night will be day. Even darkness will be light. For as long as you are with Him, and He is with you, kahit saan pumunta si Lord, so kahit saan ka rin pumunta. Sabi ko nga sa inyo. Again, sabi nung Psalms, diba? I mean, pag pumunta si Lord sa langit, of course, langit. But you know what? Pag pumunta si Lord sa impyerno, kahit impyerno, magiging langit na rin. Amen ba? So kaya, whatever you are going through, take good courage, sabi ni Jesus. You may have many tribulations, but take good courage because I have overcome the world and I am with you. Kung alam mo yan, kahit yung hardship mo, hindi ka mawawala ng pag-asa. Yung mga times mahina pa na ng palataya natin, hindi tayo kinokondemn ni Lord. Amen ba? Pero times nagda-doubt ka, hindi ka rin kinokondemn ni Lord. Sa panahon na kung saan nadapa ka, huwag mong isipin na nawala ng pag-asa ang Panginoon sa iyo. Sabihin ko sa iyo, nananampalataya pa rin ang Diyos sa iyo. Bakit naniniwala ang Diyos sa iyo? Dahil ginawa ka niya. At naniniwala siya sa iyo, kaya hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Hindi ka isang piraso ng papel na hindi ka na niya kailangan dahil mali yung ginawa niya, tatapon niya. Tayo yung gumagawa ng ganon. Ang Diyos hindi ganon. Kahit pa nakadapa ka dyan, nakahandusay ka na dyan, sabihin ko, pulutin ka ng Diyos. Pagpaging ka niya. Lilinisin ka niya. In fact, bago ka niya linisin, nahalikan ka muna niya at yayakapin. Kagaya ng prodigal son. Then, tsaka kalilinisin, lalagyan ka ng singsing, lalagyan ka ng balabal, at sasabihin niya, mag-party tayo ngayon. Dahil nandito yung anak ko. Ganyan siya sa bawat isa sa atin. Kaya anumang dinadaanan natin, magsaya tayo sa puso natin. At huwag natin kalilimutan ng Diyos kasama natin. Tumayo tayong lahat.